So, ang topic po natin ngayon mga kaibigan ay dalawa. Yung tungkol sa deep well na binanggit ni Sir Goryo Shima. Yan, ito po yung kanyang topic na gusto natin pag-usapan. At yung isa naman, planning to own a successful water refilling station. Siguro susunod nating video yan. Pero for the meantime, ito po. Ito, tuwan-tuwa sigurado yung may mga water refilling station dyan. Yung may mga water refilling station dyan na nag-ooperate na, sigurado, ito ay hinihintay-hintay ninyo. It's about a source of water refilling station, yung deep well. Required po ba talaga na more than 25 meters away from the septic tank kahit 6 na tubo ang lalim? Yan. So, syempre, bago ko sagutin yan, i-share nyo po ang aking video. Yan, like and share. Tapos punta kayo sa YouTube ko Share nyo po, subscribe nyo po ang aking YouTube account. Okay. Now, bago ko sagutin kung pwede ba talaga, ikukwentuhan ko na lang kayo. Kayo po ang sasagot sa tanong na yan. Yan ang maganda doon. Ano pare? Kayo mismo ang sasagot sa tanong nyo yan. Yan, kung paano ko gagawin yan, simple lang po yan. Okay. Magkukwento lang ako. Doon tayo sa ano muna tayo mga kaibigan. So, ito po yung Watermax. Once upon a time in Watermax. Ito po yung bahay. Yung bahay po na yan ay nandyan po yung diagram kung paano yung maduming tubig ay pupunta sa malinis na tubig. Kagaya po na nakikita nyo po ngayon. Ito po siya. Okay? Ba't ay gumalaw? Ay gumalaw. Sagad na yun. Sagad na. So, yan po. Ngayon, ayan po yung istorya. Ito yung maduming tubig, nasa green. Ito naman po yung malinis. Okay. So, meron tayong pag-uusapan. Hindi lang yan. Now, bago tayo pang proceed sa deep well installation, ayan. Ano nga ba unahin ko? Yung aquifers. Pag-usapan mo po natin mga kaibigan kung ano ba yung mga tawag dito, mga klase-klase ng mga deep well. Yan. So, sabi kasi nila, basta may lumabas sa tubig sa ilalim ng lupa, deep well na yon. Mali po. Meron pong mga classification yan. Okay? Meron pong unconfined aquifer, and po, meron pong mali yung confined aquifer. Yung tawag natin malinis na tubig na. So, paano po natin na pag-aaralan kung paano yung pagkakaiba-iba po niyan? Okay. So, ito po, halimbawa, yan po yung bahay ng ninyo, halimbawa. So, based on dun sa chart, ito po yung water table. Okay? So, yung nandito ngayon sa tabi ko, ito po yung tinatawag nating balon. Yan. So, commonly balon. Tapos yung nandito naman sa river, itong river na to, yan po ay yan po yung parang mga kanal o mga lawa na umaagos yung tubig. So, yan lahat naman po yan ay water resources. Okay? Pag nagbaon po kayo ng tubo, commonly sa mga area ng San Fernando La Union, commonly nakikita ko, puro ito, yung balon. Yan ang karamihan na ginagamit doon. Okay? Now, sa mga nagdi-drilling naman po, ayan, hindi po komo malalim, maganda ang tubig. Ayan, let me remind you. Ito po, kung makita nyo, yung water table, yung geographic design ng lupa. Ayan makita nyo slope. So, may hill sa taas, tapos meron po siyang kapatagan dito sa baba. So, kapag po ganito kalalim, napansin nyo yung dito sa kabila, parang may fountain. Flowing artesian well. Yung parang sasabi natin, bukal. So, yun yung tinatawag nating, ang tawag doon sa Tagalog? Bukal, no? Bukal. Yan. So, yan po yun. Parang nagkaroon ng bukal. Kung makikita nyo, yung water table, ito, yung guhit na to, yung guhit na yan, yan, putol-putol, papunta dun sa kabila, yan yung taas ng water table. Dito po,
May zoom ko ba to? Hindi ko na may zoom. Ayan. Yung taas ng water na confining water layer niya, mas mataas yung confining water level niya doon sa flowing artesian well. Kaya po, ang tendency, nagkakaroon siya ng bukal o ng paglabas ng tubig galing sa tubo. So, para malaman niyo po yan, kailangan pag-aralan niyo po yung geographic design ng lupa. Kung nasang area po ba nanggagaling yung well o yung tubig para magkaroon kayo ng bukal. But for the meantime, ito po yung commonly na yan, yung artesian well naman po na ginawa. Kapag ang water table po kasi, kung makikita nyo, ito yung soil, di ba? Ito yung soil. Ngayon, doon sa soil, pagbaba niyan, ito, ang soil po is effective na filter din. Filter din po yan, yung ito yung brown. Nakaka-filter din po yan ng tubig. So, kapag ang tubig bumaba sa ilalim, meron tayong aquifer na tinatawag, which is yung parang parang ang tawag ko po dyan malaking tangke sa ilalim ng lupa. Yan. During summer season, merong mga aquifer na natutuyan ng tubig. Ito po yun. Yung nandito. Natutuyan ng tubig kasi mas kokonti ang tubig niyan. Pero hindi lahat ng lugar ganyan. Ito po ay sample ko pa lang. Marami pa akong bibigay sa inyong sample. Ngayon, may mga areas na nauubusan nito during summer. Perfect example po ito mga kaibigan, yung lugar namin dito sa Alcala. Dito po sa Alcala, ang mga ano po dito, during summer dito sa Alcala sa amin, sa lugar namin, ganito po yung condition. Actually, we're in Kapatagan area. Kapatagan po kami. Ngayon, ito pong nasa likod ko ngayon, ito po yung unrefined water. Usually, ito yung nakukuha ng mga magbubukid. Yung mga ginagamit sa patubig, ito po yon. Ngayon ang tanong, pwede ba gamitin sa water station yan? Pwede. Pwede po yan. Basta maganda rin yung system na gagamitin nyo. Ngayon, yung confined water naman sa ilalim, ito yung tinatawag nating deep well. Ito yung second layer. Kung mapapansin nyo, sand o lupa, andito, tapos water table, yun nandito sa kabila. And then dadaan po ito, for example, ito yung mga bato-bato. Ito, yung brown, itong brown na to. Ito yung mga bato-bato na bago makapenetrate yung tubig doon, na-filtered na po niya ng mas maayos. So, kaya confined aquifer na po siya. Tendency po niyan, dahil mas malalim po siya, nagiging mas malinis yung lumalabas sa tubig. So, ganyan po yung water table natin na nandito. Kaya ang magpoposo, ang mga gumagawa ng drilling po, ang sasabihin sa inyan, kung hindi isang tubo at kalahati ang ibabaon, lalagpasan nila yung layer na to na isa, magiging 4 or magiging 6. Pero yan, marami po sigurong nagtatanong, Sir, pag po ba ang tubig, ang binaw naming tubo, pag malalim, mas maganda? Hindi sa lahat ng sitwasyon. Sabi ko nga ito, parang ito nakikita ko sa okay sa amin, sa lugar namin dito sa Alcala, sa Pangasinan. Pero kung pumunta ka ng part ng San Carlos, Pangasinan, ganito naman po yung problem sa kanila. Now, ito po yung water table. Since we are, tawag dito, we are surrounded by a sea. Ayan. Sa buong Pilipinas, actually, hindi lang sa Pangasinan, no? We are surrounded by sea kasi tayo po ay isla. Ngayon, ganito po yan. Ito po yung sea. Kung nakikita nyo po. So, kung napansin nyo, ito po, sea. Okay? Ito yung dagat, mga kaibigan. So, dahil ito yung dagat, ngayon, karamihan po, gumagawa ng dugwell. Okay. Saan ba maraming dugwell? Sa San Fernando, La Union, dugwell. Yung binanggit ko kanina sa kabilang chart, ito yung dugwell. Ito yung dugwell po. Ito. Dugwell yan. Yung may timba. Pero dito sa chart po na to, ito kasi surrounded by sea tayo. So, pag-usapan natin kung ano yung nandito ngayon sa atin sa Pilipinas. So, commonly, dugwell, ito yung itsura ng dugwell. So, from grass, soil, and mga lupa, and then mga certain gravel na nakukuha natin. So, magkakaroon tayo ng dugwell. So, ito yung storage ng water. Yes, nauubusan yan. Like the problem sa, alam ko mga lugar, kapag dugwell ka, nauubusan ka ng tubig during summer season, ayan. Pero during rainy season, marami kang tubig. Kaya lang, kapag water refilling station, commonly, nawawalan din po kayo ng tubig. Now, ito naman po. Yan. So, ito naman pong isa,
I could say na ito po yung deep well na. Okay? So, siguro ito, kung susukatin natin, ito yung isang tubo, dalawang tubo, ito, dug well. So, ibig sabihin, mga 40 feet po yan. 40 feet o 6 meters. Ito naman po, around mga 6 na pyesa na tinatawag o 9 na pyesa. Kaya lang po, kaya po tayo kumukuha ng permit sa NWRB, sa National Resources Board, to get this kind of details. Ayan mga kaibigan, lahat po ng mga water refilling station, pag naka-deep well kayo, dapat required po sa inyo ang water permit. Yes, lahat po ng binibenta natin na tubig sa merkado, dapat meron tayong permit. Meron tayong water permit na tinatawag. So, ina-applyan po natin yan sa NWRB. Okay, may nagsasabi sa atin, di ba bawal magpagawa ng poso? Yes, bawal. Kung walang permit. Pero kung may permit po yan, sa government, national government natin, pwede yan. Yun po yung sinasabi ko po na permit sa mga water refilling station owner. Sa nakakakuha niyan? Sa NIA and sa NWRB, sa National Water Resource Board. Tama ba? Ayan, basta yun na natatandaan ko. So anyway, so ito na po yung tinatawag nating deep well. So dito, dahil sa nakakuha tayo ng datos o impormasyon o mga tawag dito, nilagpasan ito, may clay yan eh. Ito yung clay. Oh. Yan, may clay tayong lalagpasan and then gravel ulit. Tapos makukuha natin yung magandang water. Now, mga kaibigan, dito ako hatak. Yan. Kung mapansin nyo po ito. Ito. Ito pong well na to, dapat saktong-sakto siya. Pag sumobra ka dyan, mangyayari po dyan, mapapasama po ang deep well. Ito, commonly na nangyayari po ito. Babanggitin ko yung mga lugar na alam ko ang problema. Sa Marilao, Bulacan. Ayan. Bukawi, Bulacan. Ano pa? Mapansin mo, bakit sa mga lugar na yan, Marilao, Bukawi, bakit sa lugar na yan, hindi naman sila malalapit sa dagat. Pero bakit maalat ang tubig? Bakit pag dinilig mo yung halaman nila, namamatay using their own deep well? Ito ang problema. Ito na. Yan. So, as you see, dahil karamihan sa nagumagawa ng poso ay walang datos, hindi na pag-aralan, tira ng tira, nasisira po ang natural resources. Sa Marilao, Bulacan, nakaka-experience ako, nakakausap ako doon. 70 na tubo ang binabaw, na gano'ng kalalim yun. Napakalalim. 70 na tubo. Sabi ko nga, baka pag tinusok mo ang tubo, matusok mo si Satanas doon sa ilalim eh. Sa sobrang lalim. Pero ito nangyayari. Commonly, ito ang common mistake ng mga driller. So, kapag nasobrahan ng lalim, tignan niyo po yung chart ko. So, ito po okay na sana yung sakto. Ito yung sakto. Ngayon, dahil ang magpupuso ang thinking niyan, kailangan mapalalim ko yung kontrata ko kasi kung magkano ang tubo, ayun din ang labor ko. Pag mas malalim ang deal ko, mas malaki ang kita ko. Yan ang ugali ng mga magpupuso. Nawala namang datos. Pag hiningan mo ng datos, sige, laliman mo yung hukay, pero nasa ng datos? Nasaan yung national data research mo? Nasaan yung altitude and altitude ng isang lugar na to? Halimbawa, magpapagawa ka ng deep well. Nasaan yung dokumento? Siyempre, dahil magpupuso lang po yan, ang gusto lang po makakontrata, tusok ng tusok po yan. So, ito po masamang nangyayari, mga kaibigan. Ayan po, napapasobra sa lalim. Opo. So, ito po ay rock. Ito yung nasa ilalim ito. Permanent red rock po ito. Ito. Actually, rich in minerals yung rock na to. This bed line ng ating geographic design. Yung bed line po nito, ito po ay rich in minerals. Yan po nagpo-produce ng mataas na minerals ng tubig. Kaya po pag sakto ang gawa mo, actually, pag nakuha mo yung tubig na yan, may mineral contamination na yan. O minsan may alkaline pa. Yun po yung common nangyayari. Ang problema, pag napalalim ka ng ganyan, so tignan po natin ang nangyayari. Pag napasobra po siya, ito po problema. Yung seawater level, ayan. Tamang marami kang tubig. Talagang marami kang tubig kasi kumukuha kang tubig sa dagat. Seawater level, dahil nasobrahan ng lalim ng tubig mo, ayan, papasok po yan, papunta dito. Ayan.
O, kita niyo po, seawater level, papasok. O, ayan. Nasundot mo na yung tubig dagat. So, yan po ang common problem ng mga lugar na nagpapakontrata ng mga mga tawag dito, tusok ng tusok. So, ayan. Hindi ko malalim ang deep well mo, maganda. Okay? Para sa kaalaman nyo, hindi po tayo palaliman dito. Yon. Dapat sakto. Ito po, dapat ganito. Ito yung perfect example, I could say, na magkakaroon ka ng magandang aquifer. Okay? So, now, dahil napapasok mo na yung seawater level na yan, bakit tatanong nyo sa akin, Sir, baka pwedeng hugutin natin yung tubo para, para magkaroon tayo ng fresh water na makukuha. Imposible na. Dahil nabutas mo na yan, hindi mo na kayang takpan yan. Ang mangyayari, pag hinugot mo yan, etong maalat na tubig na to, yan, yung maalat na tubig na yan, pwede pa yang humalo dito kay maayos na tubig. Yung fresh water o fresh aquifer mo, pwede pang maging maalat. At pag naging maalat po yan, pwede rin pong itong fresh water mo mapunta rin sa dug water. Kaya huwag kayong magugulat na pag dumating ang panahon, nakakatusok ng mga magpupuso natin na wala namang permit, ganyan na nangyayari. Okay? So, syempre, hindi nawawala. Meron din po talagang mga inaalat na mga driller. Ang mga magpupuso, may mga naluluging magpupuso, mga kaibigan. Para sa kaalaman nyo, bakit sila nalulugi? Ito po yung nasa likod ko. Ayan. Pag nasundot nila yung dry land. Meron po tayong tinatawag na dry land. Kahit anong tusok ang gawin mo, walang tubig na lumalabas. Iyon ang problema. Hindi lahat ng tinutusok mo may tubig. Okay? So, explain pa more. So, ito. Mayroon tayong dry well. Ito po yung dry well. Kahit anong tusok kong gawin mo dyan, walang lalabas sa tubig. Okay? Pero, sabi ko nga, kapag napag-aralan nyo ng maigi yan, success. Sa part ng, eto, magbabanggit ako ng mga lugar. Sa part ng San Carlos, ang maganda sa San Carlos, Pangasinan, 2 pirasong tubo lang. Ayan, sa mga taga San Carlos, Pangasinan, pag magpapagawa kayo ng poso dyan sa inyo, ang paggawa nyo, ito lang. Ito lang. Ito. Bakit? Kasi ito, fresh water yan. Ang TDS po niya, nasa 600, 500 lang. Pero sa mga taga San Carlos po, usually, ang mga nagtutusok niyan, 6 na tubo. Ganito kalalim. Ang problema, dahil dun sa lugar natin, na yan, sa San Carlos, nasira na po ng mga magpupuso ang natural mine o natural resource ng tubig. That's why, kapag tumusok ka ng ganyan, tubig alat na makukuha mo. Okay. So, yan. O yung mga sharer natin, i-shoutout ko. Shoutout po, Ella Mendoza Maximo. Napakasipag mag-share. Ayan. Asawa ko po yan. Salamat sa asawa ko, very supportive. Ayan. Love na love ko po yan. Love you. Alright. Mami, share my video. Alright. Nasa likod ko po. Kita nyo naman, nagpupuyat kasama ko. Ayan. Pakishare nyo po ang aking video para po mas marami pa po akong ma-share sa inyo. Yan. So, back to the, So, ito po tinatawag na open hole wall. Ayan. So, commonly ito sa bundok. Yung wall na yan. Ayan. So, ito po ay sa bundok. Ngayon, ang bundok po, kilala po natin yan as isa sa magandang filtration system. So, napifilter po niya yung mga tubig na pupunta sa ating mga kabahayan o sa kapatagan. Commonly, magtataka kayo, Sir, bakit sa Baguio, kataas-taas sa bundok, maraming tubig? O, di ba? Bakit may mga falls? Ayan po ang reason. Okay? Dahil marami po tayong storage. Baguio nga, taas-taas eh. Pag tumusok ka ng tubig doon, nakakakuha tayo ng tubig eh. Doon, nakakapag-drill kami sa Baguio na nakakakuha kami ng magandang water source. Ayan. So, yan. Nag-share daw si Mark Gilbert Moreno Celeste. Thank you for sharing, Sir Mark. So, kung mapansin nyo, commonly, kapag mataas ang mga lugar, pagdating doon sa baba, actually, pag tinikman mo yung tubig, manamis-namis. Masarap-sarap inumin. Kasi po,
ang ganda ng filter na po yan bago makababa ng bundok. Kaya lang, ingat po kayo. Pag ang bundok, marami nakatira sa taas, baka may uuk na nainom. Doon na papasok yung isang topic natin na yung magpoposo, gumagawa ng poso, at gumagawa ng poso negro. Magkaiba po siya. Okay. So, yan. Kaya lang, ito po ang masakit dyan. May mga lugar po na kahit may bundok, nakakakuha pa rin ng tubig alat. Ito po, case-to-case basis. Kasi kung talagang natusok yung ating seawater level, ganyan po ang nangyayari. Ayan. So sa atin sa mga na nakaupo sa katungkulan sa mga NWRB, ayan, alam ko sa mga taga-NIA, National Water Resource Board, may papayo ko po sa inyo, medyo higpitan niyo po ng konti ang mga gumagawa ng poso. Kasi hindi pwede talaga natusok ng tusok. Ngayon, pag tinusok po yun, na nangyayari, yung buong community ang nasisira yung water source. So, sana di nyo ako awayin mga katubig, pero gusto ko lang din yung mga near future, yung mga next generation natin, ay makakainom pa po ng tubig na fresh. Yun. So, habang maluwag ang bansang Pilipinas pagdating sa water permit, talagang habang tumatagal, pasira po ng pasira ang ating natural resource o yung ating tubig. So, I hope na hindi naman sana mangyari ng ganun. Pero talagang nakita nyo naman from the past few years, talagang ang tubig padumi ng padumi. Kaya wala tayong magagawa. Kasi marami pong driller ang kailangan din talaga ma-orient regarding this. So kung may kayong gumagawa ng poso, i-share nyo sa kanya yung live video ko at baka makatulong. Yan. Para may basis sila. O, pwede palang gumawa tayo ng ng dug wall. O, ito yung dug wall. O, baka pwede na yan. O, ang tanong, mainom ba yan? Mainom yan. I-chlorinate mo. O, linisan mo, di ba? Pwede mainom yan. Tsaka gumamit ka ng konting filtration. Ito, mainom ba to? Usually, hindi naman lahat nainom. Pero you can drink from that kasi ang dinis niyan. Ang daming filter na dinanan yan. Ayun. Okay. Okay. So, yan ang daming filter. Oh. Filter yan. Ito. Buong bundok filter. Diyan natin kinuha yung technology ng tubig. Kung paano ginagawa yung technology ng machine na kine-create natin ng mga provider ng water refilling station, we also get it in our natural filtration system. So, this is kind of filtration system na nilagay namin sa mga tangke o sa mga basil. So, yan po yung kagandahan. Actually, kagaya ng distillation, condensation, evaporation, lahat po yun actually galing din sa natural cycle. Ito naman, natural filtration system. Okay? Right. May tanong po yung top pan natin. Kay Sir Mark Gilbert Miloren Celeste. Sir Alfred, question po ako. How about kapag na malapit sa Bukirhan o Palayan, is it advisable magpagawa ng deep well para magpatayo ng water refilling station? Salamat. Yes, possible. Ito po marami po kasi talaga ang mga medyo napakatatalino na kapag sinabing Palayan, may lason, may pesticide. Actually, tanungin mo naman pagdating sa system na gagamitin mo, sa filtration system na gagamitin mo, actually, even na pesticide, hindi nakakalusot sa filter na gagamitin mo, anong dahilan para hindi ka makapasa? Actually, hindi ka makakapasa kung yung system o yung makina na binili mo talagang hindi kaya maglinis ng ganong klaseng chemical. Like ito, yung dug wall. Yung dug wall, usually sa farm, ginagamit yan, patubig. Pero pag dumaan sa system ng watermax yan, wala na po kayong iinom na may pesticide. Ang usapan lang po kasi, kailangan mabigyan namin kayo ng safe, clean drinking water. Yun ang usapan doon, para mabigyan po kayo ng permit. Now, kung hindi kaya ng system nyo linisin ang merong lason o pesticide, talagang hindi kayo bibigyan ng permit. Kaya kailangan po natin ng water analysis regarding with that matter. Ibig sabihin po, yung kabukiran mo o palayan nyo, magpagawa ka deep well doon o dug well, kahit gaano po kalalim po yan o gaano kababaw yan, as long
as iyan ay makakapasa sa water testing analysis, wala po tayong problema. Okay, kaya posible. Ayan, so papasok na tayo. Mamaya. Sige, bago tayo pumasok dito sa topic nating deep well, ayan, so ito po ay mga kinds na ng tubo, ay ng mga pump. Basta po ito, sabihin natin, sir, squatter area kami. Pwede po ba kami maglagay ng deep well dyan? To be honest, pwede. Kaya lang, kuha ka ng permit. Kung bibigyan ka ng permit sa inyo, ng water drilling permit. Ayan. Kung hindi ka bigyan, talagang hindi pwede. Kasi baka mademanda naman po kayo. So, yun lang po yun. Actually po, sabihin ko na po sa inyo, lahat po ng magpoposo ngayon na gumagawa, hindi naman siguro lahat. Karamihan sa gumagawa ng poso, talaga naman po hindi naman kumukuha ng water permit. Yan po ang yan po ang malungkot doon. Okay? Meron mga nagsasabi kasi, sir, may pump na para dito at may pump na gamit para dito. Totoo po 'yon. May mga pump na kayang humigop sa mababaw at may pump na hindi kayang humigop sa malalim kagaya nito. Now, pag-usapan po natin kung anong mga pump yung may kayang humigop diyan. So, ito po ang typical installation ng deep well pump. Yan, nasa likod ko. Alright. So, palitin ko na yung sarili ko muna. Yon. So, ito po yung typical installation ng deep well pump. Okay. Sa mga specialist na sa water system dyan, sigurado alam nyo na to. Kapag nakakita kayo ng dalawang tubo na inline, ang tawag na po agad dyan ay deep well pump. Okay? Pag isa tubo, tanggalin mo tong isa, ito, tanggalin mo to. Ang tawag po dyan ay shallow pump. Okay. Ganito po yung ini-install. Yan. I-screenshot nyo po para ano nyo po. Ayan. So, ito pong jet pump natin, ito po actually, itong linyang to sa taas, ayan ang humihigop ng tubig pa po, pakit sa taas. Kaya lang dahil sa sobrang bigat niya umakyat doon, hindi na kinakaya ng motor pump. Okay? Hindi na kinakaya ng motor pump iakyat yung tubig doon. Tendency, kailangan niya ng tutulong sa kanya umakyat. So, mangyayari, yung pump po na ito, itong tubong to, kailangan po niya na magbuga ng tubig dyan. Actually, meron tayong conversion dyan. Yung shallow pump, pwede natin i-convert into deep well pump. Yun. So, yung deep well pump, pwede natin i-convert to shallow well. So, ito, tatapon po yung tubig dito at tutulungan niya yung tubig umakyat doon. Ganyan gumagana ang mga deep well pump. Kaya kahit gaano kalalim po ang tawag dito, ang supply ng tubig nyo kahit 50 meters ay pwedeng humigop ng tubig. Ito na yung poso. Yan. Poso. Ayan. Poso by Watermax Enterprises. So, pag nakita nyo po yung Watermax, ayan. Lista mo po. NWRB. National Water Resource Board. Ayan po yung agency na pwede kayong lumapit sa kanila to get the data. Alright. Alright. So, punta naman tayo sa poso. Kasi binanggit kanina, ang topic natin, di ba, yung nagtanong, di ba? Kung pwede daw bang talaga na magpagawa ka ng deep well na malapit sa Poso Negro. Yun ang tanong eh. So, ito, malapit na masagot. I think malapit na masagot. Standby lang kayo. Ayan. So, kung familiar po kayo dito sa mga truck na yan, yung mga ibang septic tank cleaner, yan, tinatapon kung saan yung nakuha nilang dumi. Pero isang septic tank cleaner, ayan, yung may nilad natin, gumagamit sila ng magandang klaseng treatment po dyan. So, si may nilad water, yung dumi na nakuha nila, pinapadaan po muna sa processor yan, nililinis, bago itapon, papunta sa malinis na lugar. Ayan. Opo, Mr. Neil Hanopol po ito. Uy, Sir Neil Hanopol. Hello. Malapit na matapos yung poso mo, sir. Nagpagawa sa akin ng poso, Sir Neil. Halagang mura lang. So, ayan. So, ito yung poso. Ay, ba't napunta tayo sa Poso Negro? Yan. Ito po yung Poso Negro, mga kaibigan. So, ito yung typical na dati, no? Ganyan kumuha ng tae sa ilalim. Masyadong mabigat na. Ganyan.
Kawawa naman si kuya. Naku po, ang hirap ng trabaho po niyan na marami pong sakit na pwedeng makuha pag ganyan ang trabaho mo. Tapos wala pa siyang mask. Eh, yan dapat po ang tinitignan ng ating mga ahensya eh. Yung proper wearing ng gear. Dapat yan, yung ganyan, naka-mask, naka-gloves, kumare, waterproof yung suot para hindi siya magkaroon ng kung ano namang sakit. So ito, proper collecting of wastewater disposal. So ganyan. So mapapansin nyo, bakit ko pinapakita yung mga truck na yan? Bakit kailangan ipakita ko sa inyo? Kasi meron talaga dapat na tamang paggawa ng Poso Negro. Yan. So, yun po ang reason. So, yun. Ito marami nagtatanong. Magbabanggit ako ng kumpanya. Hindi naman ako maninira eh. Magbabanggit ako. Yung Malabanan, yung Maynilad na company. Lahat po sila magandang serbisyo nila pagdating sa pagkolekta ng wastewater disposal. Ayan, sila Malabanan, sila Soliman. Ayan, mga gandang disposal. Ang trabaho po nila, mga kaibigan, mag-collect ng maruming tubig sa Poso Negro nyo at padaanin doon sa planta kagaya nito. Yan. So, yan po, dyan nila tinatapon ang mga dumi ng tao o ng mga nakuha nilang maruming tubig at ipaprocess po nila yan sa kanilang mga, kita nyo naman, may heater, mayroong drain, may filter, may pump. So, ganyan nila pinaprocess o nililinisan yung tubig natin. Actually, yung iba, pag gusto mong mainom, kailangan padaanin yan sa bioradiation membrane. Pero this time, since meron naman po tayong mas murang paraan to clean that kind of water, ang ginagamit natin dyan is sand filtrations lang kung paano nilinisan yung lupa. Ayan medyo nabibigyan ko na kayo ng konting clue, konting piga pa. Nabibigyan ko na kayo ng konting clue. Yan bakit ko pinapakita sa inyo to? Yung system po na yan, kung paano nililinisan yung mga dumi na nakukolekta sa mga bahay nyo o sa mga banyo. Yan. So, ibig sabihin, may process. So, yung process po na yan, actually, ginagamitan din po ng mga sand filtrations. Yan, mga P-ball, sand filtration, and everything. So, ganun po ang ating tawag dito. Ang proseso. Okay? Now, may nagtanong, di ba? Ito na. Bibitawan ko na. Ito yung segment ko talaga eh. Pwede po bang magtayo ng poso na malapit sa bahay? So, totoo lang po, pwede naman. As long as wala po kayong mahigop na tae or bacteria. Binagi talaga tae. Yan. Bakit sinabi kong pwede? Yan. Bakit sinabi kong pwede? Eh, sabi kasi ng DOH, 25 meters away eh. Bago kayo payagan na magtagal-kawilan ng poso eh. Bakit kamo pwede? Kasi po, anong klaseng Poso Negro po ba yung ginawa nyo? Ayan. Kasi may klase din po ang Poso Negro, mga kaibigan. Ang mga Poso Negro natin, may kanya-kanya rin pong klase ng paggawa. Hindi lang po yan na kasi baka alam nyo po poso, traditional, yung butas sa ilalim. Commonly sa mga probinsya, like dito sa Pangasinan, ganyan ang paggawa. Yung wall lang yung may semento. Tapos yung ilalim nun, open. So saan napupunta yung poop nun? Sa ilalim. Ba't hindi na pupuno? Tagal-tagal na ng poso hindi na pupuno. I will tell you why hindi na pupuno. Kasi open siya. Yan. Ito po kasi, yung poso na nakikita niyo po ngayon, yan po tatawag na sealed type na poso. Okay. Let me explain. Bakit ko sinabing pwede kayong magpagawa ng deep well doon sa tabi ng Poso Negro? Yes, pwede. Pwede. Kahit po sabihin mo ng isang di pa layo niyan, from your Poso Negro, pwede po yan. Bakit? Eh kung ganito naman ng poso nyo, seal type eh. Seal type po yan. Sabihin, yung ilalim po niyan ay may cover. Mami, halika, pakita ka nga dito. Yayabang kita kung gaano ka kaganda. Pagyayabang kita kung gaano ko kakaswerteng lalaki. Mga guys, may commercial break ako. Okay lang yan. Halika.
Halika, papakita ko sa inyo mga kaibigan kung gaano ko kaswerteng lalaki. Kung gaano kaganda yung asawa ko. Teka, ito si Watermark. Oh, di ba? Kamukha ni ano? Kamukha ni... hi guys. Ito si Watermark. Ito si Ella. Oh, yan. Alright. Oh. Kiss, good night. Good night, ha? What will you say? Love you. Love you too. Alright. Okay, back to our live show. Yan. So, this is live show, no? Oh, baka gusto mo mag-say hi. Hindi na. Mahihain ko ng aking, ano. Hindi, nakita ka na kanina eh. Okay, mga kaibigan, maganda kasi yung mood ko ngayon eh. Pag maganda ang mood ko, maganda rin ng ating usapan. So mga kaibigan, ito. Sabi ko kanina, kahit isang dipa lang ang gawin mo, pwede kang maggawa ng deep well. Yun ang totoo nun. Basta, ang Poso Negro mo ay seal type. Ngayon, mga kaibigan, marami pa akong babatong informasyon sa inyo. So, ano to pare, ngayon lang nangyari yata to. Meron tayong 103 viewers. Yeah, so wag mong puputulin yan. Meron tayong 103 viewers. Yes! Sa wakas, nagkaroon din tayo ng viewers na ganyan karami. Okay. Sharer ba yan? Nag-share ba yan? Tignan mo kung nag-share. Tignan mo kung may sharer badge. Yan. Para bigyan ko na lang po sa nanindi para magkaroon ng share badge. Kailangan i-share nila ng public. I-share in public. Opo. Ayun. Para magkaroon dito ka. Oh, pakita. Ano? Ito, sabi ng aking technician, kailangan daw po i-share yung video ko in public para yung sharer badge lumabas dyan. Ayan. Mga kaibigan, sabihin nyo, mali ka naman, Sir Alfred, kasi sabi nga ng DOH, sabi ng DOH yun. Pero ang usapan kasi, kailangan magkaroon kayo ng safe drinking water. Ngayon, paano naman doon sa mga squatter area, halimbawa, sa mga lugar na maraming tao, imposible na magkaroon ng deep well doon, mga kaibigan. Imposible na. Imposible na pong magkaroon deep well doon. Kasi, tabi-tabi bahay eh. Pero as long as yung inyong Poso Negro ay sealed type, sigurado pwede yan. Yun. So, kaya ko pinapakita po sa inyo yung mga picture na yan. So, ito po ang septic tank shoulder. O, ayan. Pakita ko sa inyo, ha. Ayan. So, ganyan po talaga ginagawa dapat yung ating septic tank. Yan po ay sealed. Ayan. Sealed po yan. Dito po susupsop ng hose si Suliman o si Malabanan. Yan. Sa mga yan. Yan. So, commonly ito, sa mga subdivision, ganyan ang ginagamit. Pero sa mga subdivision po, commonly, parang rubberized na po para mas siguradong safe daw. Pero ito kasi fabricated lang po yan. Okay? Yan. So, ganyan po dapat. Kaya, yung tanong kanina, na pwede po bang magpagawa ng poso, tatabi ng Poso Negro? Tanong nyo rin po sa sanitary engineer ninyo na nag-check kung ano po ba yung system na ginagamit. Kasi, halimbawa sa isang subdivision, gumamit ka ng ganyan na sealed type yung Poso Negro mo, di walang way para hindi ka mabigyan ng permit. Tsaka, kumbaga, bigyan nyo sila ang mga sanitary engineer, yung mga nag-check, no? Ito po yung mga nag-check ng mga area, kailangan bigyan nyo rin po sila ng plano kung paano nyo ginawa yung poso. Yun po ang kailangan. Yung diagram o floor plan ng poso. Tapos yung Poso Negro na malapit, paano ginawa. So, yun po yun. Kagaya po ito, yan, septic tank. O, yan. Tapos, ito lang yung septic tank niya. Andun na yung poso niya, yung deep well niya. So, yan, pwede po ba yan? Actually, pwede yan. Basta ito seal type to. Kasi may mga ano naman ako kumukuha dyan eh. Yung nakikita niyo po sa picture, yan. Ito naman, gasolinahan, storage tanks. Ayan, agriculture. Ayan, urban area. Ayan. So, ito po, yan, yung mga yan. Ayan. So, yan. Yung nakikita niyo po ngayon sa picture, ayan.
Shallow well po ito. Ito yung irrigation. Punta mo na ako sa mas malaki. Yan, mas malaki to. Ayan. So, ito po yung irrigation na usually kanal, bundok. Siyempre, alam nyo naman yan. So, pag agos ang tubig ang punta sa kanal, siyempre, nagsusubside yan sa lupa. Kapag pumunta sa ilalim ng lupa yan, ang tawag po doon ay shallow well, yung unang layer. So, itong layer po nito, ito po ay poso rin po ito na kumukuha ng tubig dyan. So, may storage tank. Itong storage tank, posibleng lumalarawan to o pwede sa gasolinahan kasi nagbabaon sila ng tangke sa ilalim. O ito naman po, septic tank ng bahay. Kung ito open ang ilalim, katagalan, hindi na pupuno, pwedeng pumunta doon. Yak! Yun ang sabihin mo, yak! Yeah. Pumunta dito, gano'n. Kapag open, yan. Pag open po yan. Pero kung hindi yan open, okay lang. Pero sa totoo lang, mga kaibigan, ito ang totoo niyan. Kahit open po ito, kahit open to, kung malalim talaga ang bukal ng tubig o yung area ninyo, which is imposible namang masusukat nyo yan, ito, kung malalim po ito, bago po yan makapenetrate doon sa shallow well nyo, sa aquifer nyo, malinis na po yan. Yan. May technique din po kung paano linisan tong mga aquifer. Ayan. Itong mga poso po na yan, natitreat po yan. Ang mga nawasa natin, ang Maynilad o ang mga water private o yung mga supplier ng tubig, yan. Kumukuha lang din naman po yan sa tubig na kung saan tayo kumukuha dun sa resources natin. Kaya lang sila may permit, kaya pwede po sila. Ngayon tayo, yung mga gumawa ng poso, ito po, yung posong yan, kung mapansin nyo, ito yung pinakabakal eh. Pero ang lalim po ng tinusok niyang straw, ang lalim. So ito po, natitreat din po itong river na to. O kung ikaw ay naka-culvert o ikaw ay balon yung gamit mo, natitreat po yan. Lagyan nyo lang po ng chlorine. Yan. Pampawala ng bakterya. Yon. So, para mawala po yung bakterya dito na pwedeng nakahigop ng yon. Kaya ako sasabi yung tayo, bigla ako nahiya eh. So, ito po ayan. So, ito po yung pwede nating maging kuhan. Tapos, ito po yung deep well. Okay? Deep well. Ito naman po yung deep aquifer. Ito. Yung nasa bedline na to. Okay? Kasi, kumbaga, na-filter siya dito, tubig, then na-filter ulit dyan, mas maliit na po ang molecule ng tubig bago makalusot dito. Kaya ito malinis. So, ganun po. Ha? Yan. So, share nyo po yung video ko para marami po tayong manood. Yan. So, may nakakilala ko ba sa inyo to? Ito yung Jetmatic pump. Ang lakas sumigop niyan. Ginagamit namin yan sa sa pagdidrill. Okay? So, yan. So, right proper disposal po ang dapat po ng ginagawa ng mga taga-kolekta ng dumi. Yan. So, okay. So, mga kaibigan, wala na po yatang mga tanong. Sir, kailangan po bang i-water testing kung ang source of water mo ay galing sa water district para malaman kung anong water refilling station package ang kukunin? Para sa akin, dapat lahat dumadaan sa testing para po maging maganda yung finished product tsaka yung result ng tubig ninyo. Ayan. So, kailangan talaga i-testing. Pero, sa totoo lang, kahit ipatest nyo po yan sa iba, ipatest nyo po yan sa laboratory, ang babasa at babasa pa rin po ng plano dyan, yung manufacturer ninyo. Ang tanong, yung po bang manufacturer nyo marunong bumasa ng analysis? Yun ang tanong doon. Kagaya sa amin, sabihin na natin po na mayroon pong mga nagbigay ka nga ng analysis, hindi naman po kayang i-explain sa inyo kung ano yung mga dapat tanggalin. Diba? Sayang. So, make sure na ang supplier nyo, kagaya ng Watermax, marunong bumasa ng plano. Plano kung paano natin lilinisin yung tubig. Okay. Tsaka kung paano ano ba yung may mga bad taste doon sa water? Ano yung mga dapat tanggalin na element doon sa water ang kailangan natin i-remove to improve the taste. Yun. It's not about, sabi ko nga sa inyo, hindi lahat ng purified water masarap. Hindi lahat ng mineral water masarap.
Hindi lahat ng alkaline water masarap. Depende po yan sa kung ano ang sistema at ginagamit ng manufacturer ninyo. Yun po ang totoo niyan. Okay? Ano, may comment pa? Third question po, meron po as old shallow well na gamit residentially sa Bataan. Kung gagamitin for water refilling station, how can I be assured that it can support the business on water output quantity? Kasi it is more than 50 years and gamit lang personal before. Can we seek your help to assess kung possible siya sa future water refilling station sa Bataan? Okay, your question is good. Okay, according to you, meron na pong 50 years yung deep well. Sige po balik tayo dun sa topic. Okay. So, kayo na, binanggit ko po, ito. Balik tayo dito. So, halimbawa, Sir Iking ba? Ike, Datu. Yung bahay niya, tinan mo, may katabing septic tank, tsaka deep well. Pwede. Oh. Pwede, di ba? And anyway. Yung tanong niya po ay, yung po bang deep well pump mo na 50 years old na ay pwede pang magamit? Sa totoo lang, pwede. Pwede. Kaya lang, may problema po kayong kasunod na mangyayari. Kasi katagalan, dahil humihigop kayo ng tubig, ito po ay made in steel. Tubo po yan. Usually, gamit yan tubo. O kahit plastic, sabihin mo na. Na through the years, nade-decompose o sabihin natin, nasisira. Kahit sabihin mong bakal po yan, kakain pa rin po ng kalawang yan. Pag kinain ng kalawang yan, ang tubo mo mabubutas. Pag ang tubo nyo nabutas, ang water pump nyo hindi higop ng maayos. Lalo kung deep well. Pero kung shallow well pump yan, hihigop pa rin mong maayos. Basta palitan mo lang yung straw. Yung straw, ito po yung straw, ito. Palitan mo lang yung straw, hihigop po siya ng maayos. Pero, shallow well yun. Pero kung deep well po ang gamit nyo dyan sa Bataan, deep well, sigurado hindi gagana ng maayos. Kung 50 years na yan, may tendency po yan na nabutas-butas na. Pero depende rin sa pipe na ginamit. Kapag ang pipe na ginamit ay super pipe, kamukha ng ginamit ko kay Sir Neil Hanopol, super pipe ang mahal nun, yun po talaga ay hindi basta-basta kinakain ng kalawang. Yun po, it lasts po talaga yun. Yun. So, yun po ang masasuggest ko dyan. Pwedeng magka-problema po yung tubig nyo katagalan. Pero kung may tubig kayo lumalabas, wala akong problema. Nasagot ko ba yung tanong? Tama ko naman. O sige. Magkano pag walang deep well? Depende sa lugar. Depende po sa layo. Yan. Depende rin po sa mga parts na ginagamit natin. Kung gagamitan kita ng mga mamurahing parts, mas mura. Pag mamahaling parts like super, mahal po ang paggawa ng deep well. Saka depende sa laki ng tubo. Pero depende rin sa contractor nyo kasi meron mga contractor po dyan. Sabihin, ito 40,000 lang. Yung tusok, 40,000. Yung mga pump sa taas. Lalo kung US pump ang gagamitin. Yung kay Sir Nilhano po, lang ginamit naming pump doon, Golds. US po yun. Copper yung nun. Yung dinamo nun. Tibay. Yun. Ano pa ang tanong? How much chlorine po ilalagay sa 1,000 liter tubig balon para mapatay ang bakterya? How much? Anong klaseng chlorine na gagamitin mo? It is powder, liquid, or pure? Marami pong klase ang chlorine, kaibigan, na may mga granulated, meron po yung liquid form. Yan. So sa sukat po niyan, actually pwede mo naman tansyahin na lang 1,000 liters, pwede ng 500 ml of pure chlorine yun. Napakatapang na nun. Kasi ang gusto mo lang, mamatay na yung microbe at bacteria, kaya nang patayin yun. Okay? May tanong ka ba? Gaano po ba kalayo dapat ang poso sa safety tank? Tapos ang safety tank ay hindi siya shield open ang baba. Gaano po ba dapat kalayo or distance? Actually, ang DOH ang nagre-require sa atin na 30 meters away. 30 meters meters. So kung 30 meters away, baka mamaya nilayo mo nga sa septic tank mo. Halimbawa, septic tank mo, nilayo mo dito. From here,
papunta rito, 30 meters, eh may kapitbahay ka naman dito. Yung etes ng kapitbahay mo na higop mo. So, i-consider niyo po yung kapitbahay mo sa gumawa ng, ano yun, ng septic tank yun. Oh. Doon sa mga lugar po, lalo may mga urban areas like that. Urban area, tabi-tabi po yan. So, i-consider niyo po yung layo. So, ito po, kung shield type to, pwede ano yan, pwede actually magkatabi. But sabi nga nila, kung open to, sabi ng DOS dapat ay 30 meters ang layo. Pero pag nilayo mo yan sa septic tank mo, make sure na yung kapitbahay mo dito ay wala rin ginawang septic tank dito na open. Ay baka mahigop niyo po yung edges nila. Yeah. Uy, shout out po kay Arvin Katigbak, ang ating sanitary engineer na taga Batangas. Ayan, sa mga water refilling station na gusto magpagawa ng sanitary engineering plan, kontakin niyo po si Sir Arvin Katigbak para matulungan kayo sa inyong sanitary engineering layout. Ayan. If you have comment, mas pogi yan, si Katigbak, bata pa yan, binata. Sige, ano pang comment? Wala po ba kayong branch dito sa Cebu, Sir Alfred? Iyon. Wala po kaming branch sa Cebu. Ayan. Mahal kasi ang shipping fee. Sino may sabing mahal ang shipping fee? Ayan. Mura lang po ang shipping fee. Ayan. Kasi yung mga nagbebenta dyan sa Cebu, sabihin mo na consider mo rin yung package offer nila sa inyo. Baka mas mahal pa sila kung magbabayad ka ng shipping fee. Tsaka po, ako po sa Watermax, sinadya ko po talaga na hindi ako mag-branch out. Alam niyo po ba ang reason kung bakit ang Watermax ay hindi nagba-branch out ng mga kumpanya o ng mga opisina? Ito po kasi ang reason ko. Gusto ko po ako mismo ang nag-check ng mga units na lumalabas dito sa amin. Gusto ko may quality control. Lahat ng nilalabas kong makina dito dapat tumadaan sa inspections ko. Yun po ang gusto ko. Hindi ko po kailangan ng maraming sales. Ang kailangan ko po, quality na product na ibibigay ko sa mga kliyente ko. Yun ang habol ko po. Ang kailangan ko po, good quality service ang maibibigay sa mga customers namin. Kaya kung branch po, madali po mag-branch pero mahirap po mag-maintain ng mga loyal customers. Yan. So, mas gusto ko po yung mga customers ko maalagaan namin using isa lang po ang opisina. Dito lang po sa Alcala, Pangasinan. Yan. May comment pa? Po siyang poso, tapos hindi na po nagamit for 20 years. Kung sa inyo po ako magpapagawa, mga magkano po ako? Taga saan po yan? Taga saan yan? David Eden. Sa mga malayo nagpapagawa ng poso, wag po kayo sa akin magpagawa ng poso. Kasi po yung shipping ng ng mga tao na pupuntahin ko, baka mapagastos po kayo. Kung may mas malapit dyan na gusto nyong gumawa ng poso, pwede naman po sila na. Basta dapat may tamang datos kayo. Kaya nga po sinishare ko sa inyo yung knowledge nito para hindi po kayo lokohin ng mga driller. Ayan. Yan. Sir Ryan, yan si Alfred. God bless, Watermax Enterprises. Opo, Sir Ryan. Actually, madali pong magbenta ng machine. Madali pong kumuha ng customer. Kung hanap ko po ay paramihan ng customer, siguro isang katerba ng branch ko. Kaya lang, I choose to stay here. Isa lang po ang aking opisina dahil gusto ko po mabigyan kayo ng good quality products and service. Lahat po gusto ko, ako nag-check. Ako mismo dapat. Hindi yung mga staff ko lang. Gusto ko ako mismo. Pasensya na po kung wala kaming branch sa Cebu at wala ka rin kaming branch sa Mindanao. Pero kami po ang National Golden Globe Awardees at saka World Class Philippine Company. Kunin mo nga yung isang trophy dyan. Pumitas ka dyan ng kahit isa. Pumitas ka. Magyayabang ako. Magyayabang ako pare. Yan. Yan. Kunin mo yan. Yan, okay na yan. Yan. So, ito po kasi mga ganito, hindi ko po ito kayang bayaran ng pera yan kung pangit ang serbisyo namin at kung pangit ang produkto ko, baka po mahulog tayo sa Hall of Fame.
Hall of Fame po ang Watermax eh. Oh, national oh. National. Alright. Babasahin ko para sa inyo. The most outstanding and trusted water refilling station equipment provider, Watermax Enterprises. National. O, yan. Syempre, ayoko naman pong matanggal sa amin yan eh. Pinagkakatiwalaan ko tayo. Pumitas ka ng isa pa. Pumitas ka ng isa. Tingin ako ng isa pa. Natabunan ka na dyan. Ito maganda frame na. Ayan, maganda. Walang niya ka, frame at tinitignan mo. Oo, ayan o. Tingnan niyo po. Watermax Enterprises o Best Quality Water Refilling Station Equipment National. Oh, tignan niyo po yung seal national. Hindi po Pangasinan lang, hindi po Bicol lang, hindi Leyte lang, hindi Pampanga lang, national. Sabihin, buong bansa. 'Yon. Sa isang kumpanya, buong bansa. Alright. Oh, pare. Oh, tama na, hindi na ako magyayabang. Pero I'm proud. Yan. Proud lang. Sorry lang daw. Sorry naman daw. Sir, nagpa-laboratory test na ako sa Hydrolab Company kasi ang customer ko naghahanap kasi sila ng lab test. Pero ano po masasabi niyo, sir? Ayos lang po ba na continuous pa rin ang service namin habang naantay yung result? Wala namang negative feedback sa mga customer namin ngayon at mga suki na rin. Yun. So, syempre, masarap yung tubig mo. Sino magreklamo sa'yo, Sir Dan Ray? Kaya naman, si Sir Dan Ray Borromeo, palibasa ito yung may-ari ng stream waters. Yes, tama po yung ginawa nyo. Nagpa-test na po kayo ng tubig doon sa Hydrolab. Okay po yun. Accredited sila ng Department of Health. So, wait na lang po kayo doon sa result ng tubig. Ayan. Kung ipapa-assess ang old existing deep well, need pa rin po ba ang permit sa National Water Board? Sa totoo lang, dapat noon pa eh. Kailan kasi hindi mahigpit ang government pa natin dyan sa ahensya na yan. Yun ang totoo nun. Hindi yan naluluok up. Pero apaka-importante po niyan para sa akin. Importante na dapat na maintain natin yung good quality ng tubig sa buong bansa. Dapat ganun. Kaya lang dahil sa, yun nga, ang sistema, sabihin natin naging pabaya, dapat naglagay po sila ng isang government na may pangil na ito implement. Kumbaga may batas pero hindi na implement. Yun po yun. Hindi natin masisi ang government dyan. Kasi they already make the law of water permit but no implementation. Yun nga lang nakakalungkot doon. Okay? Next question. Paano bilang ng stages? Yun lang. Bilang ng stages. Paano bilang? Kung stages ang bibilangin mo, 3 stage ang purified. Ang alkaline naman ay 2 stage. Ang mineral system naman ay 1 stage. Yan po ang sagot ko dyan. Next questions? Hindi po poso ang ipapagawa ko, ipapa-deep well ko po para sa water refilling station na inquire ko sa inyo. Ayun. Para isa na lang po ang mag-i-install. Pwede. Kapag bibili ka sa akin ng machine, yung mga extra na papagawa nyo, pwede kong i-cater. Halimbawa, pagawa ka sa akin ng tricycle, libre. Kumbaga yun, hindi naman libre. May bayad. Kaya lang, pwede kong i-cater kasi nga, bumili ka naman sa akin ng machine. O, halimbawa, pagawa ka sa akin ng poso, pwede kong tanggapin kasi bumili ka naman ng machine. So, yun yung mga extra na pwede namin na ibigay sa inyo. Kabayan ko, Bataan. Pwede. Sige po. Pwede namin i-cater yan. Basta po ang usapan po natin, bili kayong machine sa Watermax. Yes. Sir, ano po ba maganda? Purified or mineral? Anong maganda? Purified or mineral? Both. Pareho po siyang maganda. Yan po ang masasabi ko. Pareho po siyang maganda, basta maganda po ang system na gamit. Basta masarap yung lasa para sa akin, pareho yung maganda. How much po package ng water refilling station at nag-i-install po ba kayo dito sa Santa Rosa, Laguna? Package ng water refilling station ay napakamura lang. It's only 100,000. Meron ka ng buong package ng water refilling station.
Walang hidden charges kasama ang tangke, installation, at ang napakagandang German pipes and fittings installation. Delivery may konting charge from Manila to Laguna. Yan po ang charges natin. Pero actually, from Manila to Laguna, siguro mga 5,000 lang yan. So, mga 105,000. Complete package na po yan. Yan. Alright. So, yun po yung sagot ko po. 100,000 lang ang package ng Watermax. Napakamura. Super quality pa. The best brand in the Philippines. Yan. Sir, kayo din po ba nagsusupply ng galon? I mean, nagbebenta din po kayo ng galon? Yes, nagbebenta rin po kami ng galon. Kayo po ay supplier din ng galon at mga consumables at bote. Yan. Sir, estimated shipment cost po at technician labor cost dito sa Cebu. Estimated cost, technician. Libre naman po ang technician natin ng installation. Sagot ko po yun. Ang babayaran nila po yung ticket niya papunta dyan sa Cebu. Kaya lang ngayon pong lockdown, wala pa po tayong flight. Pero kapag may flight na, kung magkano yung ticket papunta at pabalik, yun lang yung babayaran yung extra charges. Sir, may location na po ako dito sa Lipa. Paano po ang process niyo? Check niyo po ang location at yung tubig Yes. dito. Check natin yung tubig, pati yung location. Yan. Papasarapin natin tubig nyo, sir. Yan po ang aking gagawin. Magkano po magpa-upgrade para maging 70 product at 30 waste lang po? Sa bigyan po kasi 60 waste at 40 product ang purified namin. Pwede po yan. Kaya po namin i-calibrate yan. Kaya po namin i-adjust yan para sa'yo. Kung yan ang request mo. Pero we have to check ang water supply. At the same time, may mga consequences yan. During time na may ina-adjust kayo, tinatanggal nyo sa standard ng system, may mga consequences yan. And I will explain it to you kung ano yung mga consequences yan. Siguro sa next live video natin. Anything else? Tanong ko lang, ang normal reading ng product gauge reading, 4.0 noon. After 1 week, nasa 2.6 na lang sa ngayon. Mahina ang pasok ng tubig sa product tank. Ayun. Ito lang ang sagot ko doon. Clog. Barado yung membrane niyo po. Nagka-clog siya kasi bumaba yung production capacity. I think yung 4.0 mo, that's double membrane. Ngayon, dahil 2.6 na lang siya, medyo clog na siya. Pero it worked fine. Kumbaga, kung 2.6 siya. Ang TDS niya daw po sa deep well is 735. Anong package daw po ang dapat niyong kunin? Balak niya daw po kasi purified water. Kung may balak na kayo sa purified, edi purified ang kunin niyo po. From package 4 pataas. The more na sa Watermax po, sa amin, from package 4 hanggang 9, yan po ang purified. Ngayon sa amin, the more na yung system at yung machine ay tumataas ang filtration system at gumaganda po yung, syempre, dumadami yung ginagamit naming parts, mas lalo po siyang nag-enhance. So, kung 735 po kayo, actually, you go to package 4 pataas. Depende rin sa budget ninyo. Kung kaya ng budget nyo yung mas maganda, mas okay. Kasi, mas quadruple membrane, mas matipid sa tubig. Mas matipid po ang consumption. Mas magandang quality ng tubig. Yun po yung mga kagandahan. Kung bakit nagmamahal ang water refilling equipment, it is because lahat ng advantage nilalagay din po doon. Hindi po yung nagmahal dahil gusto lang namin. Nagmahal po yung makinang yan dahil po may mga in-upgrade po tayo sa system. Anong tamang adjustment ng permit? Flow single membrane. Depende sa klase ng membrane mo. Kung ang membrane mo ay low pressure required membrane o high pressure requirement. So, tungkol dyan sa mga adjustment po na yan, Sir Arvin, kailangan tanongin niyo po yung technicians niyo po. Okay? Alam po ng technicians niyo yan. Kasi hindi ko po alam kung anong makinang binili niyo, Sir Arvin. Halimbawa, meron kayong ginabit na low pressure requirement na membrane. O kaya, meron kayong tawag dito, ano yung water source nyo. Kasi lahat pinag-aaralan talaga eh. Kaya hindi ako pwedeng magsabi po sa inyo na, ay, yung gawa ni ganito, mali. Hindi po ganun eh. Hindi po ganun ang sistema natin eh. Ano po? Hindi natin pwedeng sabihin mali ang gawa ng iba. Tama po yan. Kasi sigurado pinag-aralan nila yan. Kaya lang, depende rin po sa taong kausap ninyo.
kung ano po ba yung kaalaman niya. Kung paano ba niya pinag-aralan yung negosyo niya. Yun po yun. Kung paano ba yung kumpanya na binilhan mo ng makina, ay ano ba ang alam nito pagdating sa water system. Doon po tayo nagkakatalo. Di ba pare? Yeah. So before I tell you that the right adjustment, baka sabihin naman ng technician nyo, ay mali yan si Watermax kasi pinakailaman yung adjustment ng regulator. Eh, hindi naman ganun yung adjustment namin. Bawat company, I respect the decision or I respect their own design. Hindi ko po pwedeng pakailaman. Kasi iba yung setup ko, iba yung setup nila. Iba yung design ko, iba yung design nila. Kaya, kung may tanong kayo regarding sa adjustment po ng makina ninyo, kung hindi yan Watermax, I cannot answer that. Pero kung Watermax po yan, I can answer that. Diba? Kung Watermax ang makina nyo, pag sinabi mo, ano dapat adjustment? Ay saglit ko lang po may sasabi sa inyo kasi ako gumawa eh. Pero kung hindi ko yan makina, hindi ko pwedeng sabihin sa inyo yung tamang adjustment niyan dahil sila po ang nag-design yan, hindi po ako. Okay? Any questions? Well, 400 plus feet, anong magandang equipment? Kagaya ng binanggit ko kanina, wala po sa lalim yan. Sabi ko nga po, kailangan ko ng water sample, kailangan ko ng water analysis para pasarapin ko yung lasa ng tubig. Para ako na po yung kumbaga, ako na magdadissect ng water sample na yun, kung ano yung mga kailangan kong tanggalin. Ganun po ang ginagawa ko. Kaya bago ko sagutin yung ganong lalim, sabi ko nga sa inyo, hindi palaliman eh. Di ba? Kagaya yung binakita nyo, di ba? Hindi yan palaliman. Okay, next. Yun. Habol lang sir, bagong palit po yung membrane. After 1 week, nasa 2.6 na lang. Anong dapat gawin? There's something wrong sa pre-treatment mo. Yung first stage mo, there's something wrong. You have to, mag-aral pa po kayo pagdating doon. Kung hindi alam ng supplier nyo, yung mga nandito sa Watermax na nanonood, alam po yan. Mga kliyente ng Watermax, alam po yan. So, pagdating doon sa problem na ganyan, kailangan po, yung mismong pre-treatment, yung stage 1 na tinatawag, may problema yon. You have to study about that. Kasi baka mamaya, doon po may problema. Kasi according sa kanya, ilang araw lang, 1 week. 1 week, problemado agad. O, malaking problema nga yan. Mauubos ang kita mo dyan. Kumbaga, instead na naisuksok mo na sa bulsa mo, sa savings mo yung pera, napunta pa sa maintenance mo ng makina kakapagawa. Ayun. So, sorry to say, pero gusto ko man kayong tulungan. Kaya lang, kung may warranty pa ang machine nyo at kayo po ay may commitment pa sa ibang kumpanya, iginagalang ko po yan. Hindi ko po pakakailaman. Pasensya po. Pag output mo 200 to 300 per day, na kailangan ba i-backwash ang water station every 4 hours? Nasa 2.9 GPM na lang po kasi permit flow ko po. Kailangan daw i-backwash 200 to 300. Uy, ang ganda ng tubigan niya, ang lakas. Congratulations, sir. Sir Ervin Olores Jongzon, isa kang para kasi Baraka, yun, nanonood si Baraka, si Ron Ryan. Hello! Ayan. Bali, actually, kung 200 to 300, hindi po yan depende sa, actually, marami kayo i-consider dyan. Consider nyo po yung water source. Kasi backwashing time, lang po yan, kumbaga preventive yon ng isang water refilling station. Preventive maintenance po yon para tumagal yung buhay ng membrane. Pero kung tatanungin mo ako, ang sabi ng DOH kasi, mag-base sa pressure gauge. Kung ano yung pressure gauge, yun po yung dapat na, na maging reading sa pag-backwash. Kaya lang, sa experience naman namin, ang hirap i-monitor using pressure gauge. Yun ang totoo nun. Pero, pwede kang mag-jot down kung yan, tama yung ginagawa mo, 200 to 300 bottles a day. Actually, you can maintain that kind of backwash. Kung tumatagal ang buhay ng membrane mo with that process, continue that process. Huwag yung tipirin. Kasi baka mamaya, pag nag-clog, doon pa kayo magsisisi na, ay, barado na yung membrane namin. Yung pala, dapat nagbabackwash ka ng mas madalas. So, yun ay preventive. Ang backwashing is preventive maintenance. Tubig lang naman at kuryente yan. So, huwag nyo nang tipirin. Okay? Sir, do you think operator should go
should undergo training, at least the basic ng how a water refilling station should operate. Yan. Tubig prod diff. Actually, hindi po dapat kumbaga dapat lahat, no? Lahat ng water refilling station dapat nag-undergo sa mga trainings. Okay? Kasi para ma-prevent natin yung ganyan na may problem palagi. So, para sa akin, dapat lahat ng water refilling station ay nag-undergo sa seminar, tinatawag. Doon sa seminar ng DOH, actually, meron eh. May nakukuha doon eh. Kaya lang kapag ikaw ay wala pa talagang idea pagdating sa water treatment, mahihirapan po kayong sumunod doon sa sinasabi nila doon dahil medyo malalalim na yung pinag-uusapan. Pero kumbaga, dapat may grade 1 eh. No, may basic, no? Grade 1, ito lang muna yung aralin mo. May grade 2, ito na. Dapat by level din yung yung pag-aaral sa tubig, to be honest. Kasi ang tubig po, mapakarami pong proseso po 'yan. Madami din pong kailangan pag-aralan. Kagaya ko po, kung saan-saan po ako nag-aral ng mga tungkol sa water system and technology. Kung saan-saan bansa po ako nakarating, makakuha ko lang po yung mga kaalamang yan. Kasi hindi po ako niniwala ng sabi-sabi. Gusto ko po, ako po mismo mag-aral. So, yung sineshare ko po sa inyo, based sa mga experience ko po yan at based din po sa mga napag-aralan ko. Yan. Sir, kailangan po ba ready na ang location or need po muna pates yung tubig at kayo po magbibigay ng layout ng pupwestuhan po? Yes, dapat ganun. Yung dapat kami ang magbibigay ng layout sa pwesto. Kasi kapag kami po ang nagbigay ng pwesto, syempre, mapaplano natin maigi, gaganda yung nature ng building. Tsaka yung mga hazard na area, like meron palang mga delikadong portion doon sa lugar, mape-prevent natin na matanggal yung mga yun. Okay? Yun po yung dapat na kami muna, kumbaga, dapat supplier muna. Sabi ko nga sa mga videos ko, paano mag-start ng water refilling station, is find your right supplier. Kung sino na pupusuan yung maging business partner nyo, sino yung gusto nyong bilhan ng makina, doon na po kayo bumili. Ganun po yun. Yan. Hindi ko naman sinasabi na palagi, sa Watermax na kayo bumili, kung paano kung hindi ko naman kayo kayang iserve. So, kumbaga ako, yung mga talagang gustong nang bumili sa amin, yun lang din isa-serve ko. Yan. Okay? Wala nang tanong. Wala nang tanong, no? Ano po? Ayun, no? May nagpapasalamat. Salamat po sa pagsagot, sir. Very informative po. You're welcome, Sir Ervin Orares Tiangson. Ano ba yung tinanong niya kanina? Yung Yung 200. congratulations, sir, sa business mo, sir. Ang lakas ng business niya po. Ayan, dahil po naubos ko na po ang inyong mga katanungan at palagay ko po wala na kayong mabuksang topic. Magkita-kita tayo sa susunod na mga araw. Ayan po, at maraming salamat po sa inyong panonood sa aking mga live video streaming regarding po sa aking pambansang tubig, ang Watermax Enterprises, the best water refilling station provider in the Philippines. Ayan, maraming salamat po sa mga client ng Watermax sa patuloy na bumibili at tumatangkilik sa aming produkto. Maraming salamat. Kayo po ang dahilan ng aming success. Yung mga bumibili sa amin ng machine. Yan. Wala ko na ibang pwedeng pagpasalamatan. Uunahin ko na kayo, pahasalamatan ko na po lahat ng mga customers ng Watermax. Maraming salamat po. Anyway, maraming salamat at magandang gabi. Enjoy your Sunday. Sa Lunes po ay bakbakan na naman po ang Watermax Enterprises. Pupunta po tayo sa lahat ng de-deliver natin. Ayan, we're going to Las Piñas on Tuesday. Antipolo. Watermax will go to Antipolo. So, sabihin ko na yung mga schedules namin para at least maabangan nyo. Ang Watermax ay pupunta sa Antipolo bukas. Tuesday. Pupunta rin po yan sa Batangas. Pupunta rin po yan sa anong part na to? Part ng North. Ang lumalabas po dito sa isang araw ng makina ay 5. So, kailangan ko pong mabantayan maigi yung mga makinang yon and to give the best quality and machines na nilalabas po namin. So, for the meantime, I have to say goodbye and sign out. Have a good night.
Enjoy your Sunday. Bye-bye. Thank you for staying with us.